Lalay na lang. Okay, gagamitin ko ang Tagalog ko na Bible ko. So, okay. Excuse me. Maupay na aga, aton dinhi nga tanan, mga kabugtuan ko kang Kristo, dinhi burunggan, maupay na aga iyo. Ngan, magandang umaga po sa ating kapatiran na nasa Zoom na nakikinig sa atin ngayon. So, ini na atong topic is, assigning ako ni si series every Sunday. Okay? So, gusto ko, nais na ako na maintindihan ini naton. Iya, assigning si series ini naton. Kay, iniya para iniha mga mananampalataya. Okay? Ang tema ay freedom from judgment. Okay? Napag-aralan natin na sa ating sinisiris na itong temang ito na freedom from judgment, na ang resulta ng iyong freedom pagkatapos na ikaw ay being justified o ikaw ay pinawalang sala ay yung sanctification. Hindi maaari na yan na, gimpawalan sala ka, and then waray resulta. Hani mo, pagkawala, yung pinatawag ka mo kasalanan, dapat may resulta na makikita, hain mo kinabuhi. Okay? May napagbabago. Okay? Walang isang mananampalataya na pagkatapos na siya'y pinawalang sala, ay hindi nagbago ang kanyang buhay. Dapat makikita ang resulta at ito'y magmanifesto talaga sa isang tao who is being justified. Yung pinawalang sala. Dahil hindi pwedeng paghiwalayin ang justification from sanctification. Di ritira pwede pagbublagon. Okay? Once na ikaw yung justified, pinawalang sala, susunod itong sanctification or itimo buhay pagpapakabanal. Okay? Aware ka ng kasalanan. Pagka ikaw ay pinawalang sala, susunod ang buhay na pagpapakabanal at ito yung patuloy natin na pag-aaralan. Babasahin ko po sa Romans chapter 8, verses 3 to 6. Ang kautusan ay hindi makapag-aalis ng kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay dahil sa kahinaan ng ating makasalanang pagkatao. Ang Diyos ang nag-alis nito nang isinugo niya ang sarili niyang anak na nag-anyong isang tao na makasalanan na maging handog para sa ating mga kasalanan, at sa kanyang pagiging tao, tinapos na ng Diyos ang kapangyarihan ng kasalanan. Ginawa ito ng Diyos para ang ipinatutupad ng kautusan ay matupad nating mga namumuhay sa patnubay ng banal na Espiritu at hindi ayon sa ating makasalanang pagkatao. Verse 5, sapagkat ang mga taong namumuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng kanilang pagkatao. Pero ang tao namang namumuhay ayon sa banal na Espiritu ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng banal na Espiritu. Ang kahinatnan ng pagsunod sa hangad ng makasalanang pagkatao ay kamatayan. Pero ang kahinatnan ng pagsunod sa nais ng banal na Espiritu ay kapayapaan at buhay na walang hanggan. Panginoon, salamat sa pagkabasa ng iyong salita. Sa umagang ito, bayan po ninyo kami, samahan po ninyo kami sa mensahe sa umagang ito. Patuloy ka magbukas ng puso't isipan. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So, kanina lang napakinggan natin ang Gospel of Salvation or Ebanghelyo ng Kaligtasan. Okay? Ito na yung panimula. Kasi yan pagsimula. At dito papasok yung faith, yung pananampalataya sa pakikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Ano sabi sa 10:17 ng Romans? So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God.
Dito nagtitikang pakikinig nimo han gospel of salvation. Dito magtitikang an pananampalataya na nagtitikang han Diyos. Diri hatawo. Okay? Pagkatapos mo pakinggan ang mensahe ng kaligtasan at tinanggap mo si Kristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas, dito kikilos ang Holy Spirit sa buhay ng isang tao. Hani mag-work, dininay ni Martikang itong pagtrabaho, itong Holy Spirit, habuhay ko sa nga mananampalataya. Okay? Ngunit, sabi nga kanina sa ating pag-aaral, ano ito napakinggan? Mayroong totoong pagtanggap at mayroong hindi totoong pagtanggap. Okay? Ngayon, pag totoo ang iyong pagtanggap, may da resulta. Okay? May da resulta kung totoo ni mo pagkarawat han Ebanghelyo ang kaligtasan. Okay? May da resulta na maabot tayo mo. Ano ito na resulta? Ano yung resulta iyon? Nagbago ang iyong buhay. Okay? Nagbago ang iyong priorities. Ano yung pananaw sa iyong buhay? Okay? Nagkaroon ka na ng desire. Meron ka ng pagnanais na alamin ang katotohanan ni Kristo. Yakapin at pag-aralan ang kanyang salita. Okay? Nagkakamay na ka na yung kagustuhan na gusto mo admon kung nino'y Kristo, itiya salita, gusto ni mo admon. Nagkakamay na ka. Kaya, an imo pagkani, diri kay tungod lang, mapakani ka na kay tungod nga, makita ka imong kapatiran, gusto mo kumita kang pastor, kay adi tamong pastor yan, taga Manila, mapakani ako. Diri asya. Aton purpose pag sa kaya kitaan ni, kay tungod, gusto mo mabaruan ang katotohanan. Ngan gusto mo matuto, humilarom ka, kay maaran ka na. Amo itong resultahan imo kaligtasan. Kaya anuhaan ni ka. Okay? Gusto mong katagpunan imo Diyos. Kay diri ka ginyakag ka lang, kay tungod siya ni lola, ni nanay, ni akbugto. Na, upo di ka, haakon. Diri. Kay tungod, ang resulta ito imo kaligtasan, kaya anuhaan ni ka. Okay? So, nagbago ang iyong priorities, nagbago ang pananaw sa buhay, nagkaroon ka ng desire na alamin ang katotohanan ni Kristo. Ito, yakapin mo, pag-aralan ng kanyang salita, at, excuse me, at the more na lumalalim ka sa kanyang salita, lalo mong nalalaman na ikay bulok, walang kakayanan, at nangangailangan ka ng kaligtasan. Diba? Asya ito'y resulta. Haada kang Kristo. Okay? Ito yung mabuting balita. Ito yung Ebanghelyo. Ito yung good news. Ito yung good news sa atin ni Kristo. Okay? Hindi lang yun. Ito yung sinabi ni Pablo. Babalikan natin muli ang verse 1. Ang sabi dito, English, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Waray na pagbundi na kung ikaw kung naka-Kristo. Imbis na ibubulid ka impyerno, dili na. Kaya ada ka kang Kristo. Naunawaan mo niya salita. Okay? At ngayon, hindi ka ba matutuwa nun? Hindi ka ba magaganap sa balitang iyon? Walang pagbundi na ang nakay Kristo. Pag ikaw ay nakay Kristo, ito yung resulta. Again, the result is ano? Freedom. Sanctification. O yung buhay, yung pamumuhay mo ng may pagpapakabanal. Ang isang tunay na Kristiyano ay may parehang pagnanais at ang banal na kaloob na kakayahang mamuhay ng matuwid. Bagamat noong una ay gawa tayo ng gawa. Kung anong nais natin, nasa isip natin, dahil ito'y para sa Diyos, para init akong Diyos sa ginilingkuran, mabuhat akong maupay, good works, magagawa ko ng mabuti, upang isipin natin na ang ginagawa natin ay natutuwa ang Diyos. Sorry to say, hindi po natutuwa ang Diyos sa ginagawa natin.
kung hindi ka na kay Kristo. Pagtulong sa kapwa, pagbibigay sa mga charity, pagdodonate sa mga nasalanta. Nasabi ni Pastor Kai, sino natutuwa? Yung charity. Ang Diyos sa tingin mo, natutuwa ba doon? Nalilipay ba't Ginoo? Dili. Mga bagay na ginagawa natin na ikinabubuti sa mata ng tao. Ito'y mata lang ng tao. Ang mata ng tao, nalilipay pero Diyos dili. Okay? Pero sa mata ng Diyos, hindi po ito kinoconsider. Dahil apart from the work of the Holy Spirit, lahat ng mga human efforts natin, pagpapagod natin na gumawa tayo ng mabuti, mga pagmamatuwid ay walang saysay. Walang saysay. Ang righteousness is useless as a filthy garments. Ayon kay Isaiah, ito'y basahan. Yung ating pagiging makatuwid. Yung righteousness natin, kinonsider yan as, basahan. Yung na-discuss sa atin, yung filthy rags. Ano yun? Hindi yun yung ginagamit natin araw-araw, lalabhan. Tapos gagamitin muli natin. Diba? Yun yung example ni Pastor kanina. Yung filthy garments na yun. Nakakadiri. Diba? Ang righteousness natin ay kinukonsider lang na basahan ng Diyos. Pero dahil ang isang Kristiyano ay nilinis na sa kanyang kasalanan at binigyan siya ng panibagong nature. Yung God's own divine nature sa kanya. It's about the right time na kinukonsider ng Diyos lahat ng mga mabubuting ginagawa niya. At dito, nagagawa niya na mamuhay ng matuwid. Kaya yung righteousness na yon, kinukonsider na ng Diyos. Ito na yung panahon na nagkakaroon ka na ng both the desire and ability to live righteously. Okay? Dahil, noong una ay wala kang kakayanan. Wala kang kakayanan na gawin at gampanan ang mga ito. Bakit? Dahil sa kasalanan. Dahil sa kasalanan. Kaya wari ka kakayanan na buhaton, masini ka magbubuhat kayo maupain, mabuting. Dahil ikay makasalanan. Tungod itong kasalanan nga, kaya diri mo kayang gampanan ng mga iyon. Okay? At ngayon, bilang ikay justified, pinawalang sala, isang redeemed person, nagagampanan mo na ito at kinukonsider na ito ng Diyos. Dahil ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang tubusin ang tao sa kanilang kasalanan. Kaya sa pamamagitan ng pagbibigay ng nag-iisang alay, sino yun? Si Jesus Christ bilang kapalit para tayo ikundina. Na imbis na tayo yung sasuffer, tayo yung maghihirap, si Kristo ang kapalit sa kabayarang iyon at alisin ang kasalanan. Kaya ngayon, basahan natin verse 4. Excuse me. The requirements of the law is able to be fulfilled in us. Na nagagampanan na natin sa atin na mga mananampalataya. Okay? Bilang mga mananampalataya ay nagagampanan na natin iyon. Hindi man natin masunod ang kautusan perfectly. Pero, kailangan natin kailangan natin sundin. At ito ay masusunod natin. Okay? Bakit? Bakit natin masasabi na ito'y masusunod natin? Diba, ang sabi natin, ang kautusan ay hindi natin masusunod dahil ang Diyos lang ang makakasunod nun. Perfectly. Yes, totoo yun. Dahil si Jesus Christ lang nakasunod. Bilang tao, siya yung nakasunod lang sa 10 utos.
But sa atin, bagamat hindi natin yan magagawa perfectly. Dahil sinabi sa James, ano sabi sa James? Ang isang kautusan ay nais mong sundin, pero natitisod ka sa isa, ay sinuway mo lahat. Di ba? But, bilang isang mananampalataya, bagamat hindi natin yan masunod perfectly, ang kautusan ay nasa puso natin. Ang kautusan ay nasa puso ni Adan, nasa puso ni Kristo, at nasa puso ng isang mga mananampalataya. At ito'y nasusunod natin dahil sa ating bagong nature. Okay? Hindi pinalaya ng Diyos ang mga tao sa kasalanan upang magagawa niya ang nais niya. Kundi magagawa ng Diyos ang nais sa Kanya. Ang nais ng Diyos sa tao. Hindi siya pinalaya para magpatuloy tayo sa kasalanan. Kundi pinalaya niya tayo upang magsimula na mamuhay ng may kabanalan. By having the requirement of the law. Kaya ngayon na nagagampanan na natin ito bilang mga mananampalataya. Alam natin na hindi na tayo nasa ilalim ng kautusan. Kundi tayo ay nasa biyaya. Diba? For by grace you have been saved through faith and not of your works. Hindi tayo na ligtas sa gawa, kundi sa biyaya. Bilang isang justified and redeemed person, napupulfill natin yung requirements of the law. At alam ng isang Kristiyano na ang kautusan ng Diyos ay holy, righteous, and good. Kaya tayo niya iniligtas upang yung divine holiness, yung divine righteousness and goodness ating magampanan. At ito ay ating magagampanan because of our new nature. Magagampanan natin yun because of our new nature. Bakit? Itinanim sa atin, sa puso natin. Pagamat hindi tayo nasa ilalim ng kautusan, tayo iniligtas sa biyaya, pero yung kautusan ay imputed sa ating puso. Nasa ating puso. Okay? At ito yung ating desire na mamuhay ng matuwid. Kaya ngayon, bilang justified, our hearts longing is to live holy and live a righteous life. Amo na atong gusto mamuhay kita tama, ayos na pamumuhay, to live a righteous life. Kaya ulit ang sinabi ng isang theologian, Martin Lloyd-Jones, anong sinabi niya? You cannot receive Christ as your justification only, and then later decide to refuse or to accept Him as your sanctification. Hindi ka pwede mamimili na ngayon na justified ka, and then later sanctified ka. Hindi maaari na sasabihin mo na right now ikaw ay being justified, then sige, to follow na lang yung aking justification na yun. Sasabihin natin yun. Mali po, hindi pwede yun. Siguro sasabihin natin, ano ba ngayon, November? Siguro January 1, dahil ito'y aking magiging New Year's resolution, doon ko na i-exercise yung aking sanctification. No, hindi po pwedeng ganun. Hindi po pwede na ang justification at sanctification ay paghiwalayin. Sila po ay magkapit-bisig. Hindi po pwedeng paghiwalayin yan. Sabi nga ni B.B. Warfield, justification and sanctification are on indissoluble bond. Sila ay magkapit-bisig. Hindi po pwedeng paghiwalayin yung dalawang iyon.
Justification is intended to produce sanctification. Hindi maaari na ikaw being justified person, walang mangyayaring resulta, walang magaganap, walang magmamanifestong resulta sa iyo. Kung walang mangyaring resulta or walang fruit na lumabas sa iyo, bilang isang justified person, maaaring hindi ka isang justified person. Okay? Okay. Tuloy natin. Justification is intended to produce sanctification. Hindi maaari na pagka ikaw ay pinawalang sala, hindi ka magkakaroon ng desire na mamuhay ng matuwid. Magkakaroon ka talaga ng pagnanais na mamuhay ng may kabanalan. Dahil ito na yung fruit. Ito na yung resulta doon sa pananampalataya na iyong tinanggap mula sa Diyos sa pamamagitan ng pakikinig ng Gospel of Salvation. Diba? Bakit nababanggit natin yung Gospel of Salvation? Kasi ito yung panimula sa pakikinig ng Gospel of Salvation. Ako, ikaw, lahat tayo dito. Bagamat hindi siya outright, hindi siya kaagaran na ikay binago. Mayroon yan time, right age, at right place. Diba? Yung phrase na sinabi dito ni Pablo na who do not walk according to the flesh. Okay? Sa verse 3 yun, na ayon sa laman. Yung sinabi dito, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit, hindi po ito pagpapaalala. Okay? Sa mananampalataya. Pagkat ang mananampalataya ay sadyang lalakad talaga yan. Lalakad yan ayon sa Espiritu, hindi sa laman. Ito po ay realidad. Dahil ang mananampalataya ay panananahanan ng banal na Espiritu. Holy Spirit. Pag nananahan sa iyo ang Holy Spirit, of course, hindi ka gagawa ng kalokohan. Hindi mo hahangarin ang pita ng laman. Bagkus, hanapin mo ang mga espiritual na bagay na ikalalago at ikabubuti ng estado ng iyong kaluluwa at espiritu. Ito din ang sinabi ni Pablo sa Galacia. Sinasabi ko sa inyo, ang espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Sapagkat ang mga nasa laman ay laban sa kalooban ng Espiritu at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito. Kaya hindi ninyo magagawa ang nais ninyong gawin. Okay? Hindi maaari yun. Pagkat ang isip mo'y nasa laman, anong resulta sa verse sinabi sa 8? Kamatayan. Ito warning ni Pablo. Ang sinasabi dito na walk sa Greek is peripateo. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nito ay tumutukoy sa habitual way of life. Yung daily conduct mo, araw-araw yung pamumuhay mo, into a lifestyle, pinapamumuhay mo. Okay? Hindi siya seasonal na itong buwan na to, okay, magpapakabait ako. Siguro, after 2 months na naman. Babalik na naman ako on the 3rd quarter ng taon na to. Hindi po ganoon. Hindi siya seasonal. Kundi, from the time na ikay tinanggap ang katotohanan, ang lumabas ang bunga, is tuloy-tuloy po yun sa buhay mo. Tuloy-tuloy ang resulta doon. Okay? Yung daily conduct mo, ginawa mo siyang lifestyle. Hindi lang yun. Ginagawang araw-araw bilang mananampalataya, kundi pinamumuhay mo. Kaya ang totoong mananampalataya, mapabata man o matanda, baguhan man o matagal nang naglilingkod, once naunawaan niya ang salita ng Diyos, hindi talaga yan lalakad ayon sa laman. Hindi yun sasama sa mga barkada, pupunta kung saan-saan, hindi ka mag-aalala. Bakit? Dahil mas gusto niyan nasa bahay. Sa bahay siya mamimirmihan. Yun ang nais niya. Mas gusto niyang kasama niya ang kanyang mga kapwa mananampalataya. Kaya ang totoong mananampalataya ay lalakad yan ayon sa Espiritu.
mas pagbibigyan tuon yan ang matuto at lumalim sa salita ng Diyos at nais niyan na maging ang kanyang mahal sa buhay ay makakilala sa totoo at buhay na Diyos. Yun ang hangarin ng isang totoong mananampalataya, yung totoong Kristiyano. Makasama niyang maglingkod ang mga mahal niya sa buhay. Yun lang ang hangar. At yun lang ang kasiyahan at ang isang tunay na mananampalataya. Sapagkat siya ay pinananahanan ng banal na Espiritu at siya ay naglalabas ng bunga ng Espiritu. Ayon kay Pablo sa Galacia. Kaya ang dakilang nais ng Diyos sa mga mananampalataya ay mamuhay ng ganap na katwiran na isinaalam-alam nila noong sila'y iligtas, na sila ay mamuhay bilang kanyang anak at hindi gaya ng mundong ito. Hindi anak ng Diyos ng mundong ito. Sino ba ang Diyos ng mundong ito? Kaya ang nais ng Diyos, mamuhay ka bilang kanyang anak, hindi ng mundong ito. Pagpapatuloy natin sa susunod. Maraming salamat. Tayo manalangin. Aming Diyos, kami nagpapasalamat po muli sa umagang ito. Salamat po sa pagkakataon na makapiling namin ng mga kapatiran dito sa gawain sa Borongan, Conquerors for Christ, mga kapatiran po namin. Maraming salamat po, Panginoon, din sa kapatiran po namin na nasa Zoom. Maraming salamat po. Yung nais po namin, Panginoon, ay maluwalhati ka po sa buhay po namin. Kaya, Panginoon, nagpapasalamat kami dahil patuloy po ninyo itong ipinapadama po namin ang kagalakan po na maglilingkod po sa inyo. Kaya, Panginoon, salamat. Patuloy niyo po itong pagyabunin sa buhay po namin. Maraming salamat sa inyong salita na patuloy namin kami inaaral. Ito yung gabay sa amin pang-araw-araw. Maraming salamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Ibibigay natin muli sa ating Mayroon akong iiwanang tanong sa inyo. Yung bang pagiging anak, pagiging apo, pagiging pamangkin, napuputol? Napuputol hindi? Hindi po. Kung kayo anak ng Diyos, hindi napuputol. Yun po ang buhay natin. Kung kayo tunay na anak ko, mamatay mabuhay, nananatiling anak. Hindi ka pwedeng maging anak ngayon, bukas hindi na. Yun ho ang ating sitwasyon. Ang ating panahon ngayon, iba na. Hindi na natin nasisigurado yung ating panahon. Kung ang ating panahon ay naging kagaya ng ating damdamin sa Diyos, malaki po ang problema. Kasi ang panahon pabago-bago. Ngayon, mainit. Mamaya, ngayon walang bagyo sa isang araw. Kaya ang damdamin natin sa Diyos, hindi ho pwedeng kagaya ho ng panahon. Kailangan nakapix po yung ating damdamin sa Panginoon. Hindi po yung isang taong mabuti ka sa Diyos, parang sa susunod taong parang hindi ako mabuti sa Diyos. Pero pag anak, natitiyak. Kaya ang tanong ko nga sa inyo, kung anak, nababago? Hindi po. Pag anak ng Diyos, hindi mo nababago. Mula unang araw mo ikay ligtas hanggang dulo ng iyong buhay, hindi nagbabago. Pag nagbabago yan, para yung damdamin gaya ng panahon. Ulitin ko, naghihirap tayo dito. Naghihirap kayo sa Mandinay. Huwag na kayo maghirap sa langit. Pag-uwi ninyo, pagmasdan ninyo ang iyong sitwasyon. At tanong niyo yung sarili, Panginoon, ang hirap namin dito. Maghirap pa ba kami? Siyempre. Maraming salamat. Salamat at 4 na araw kami.